everyone! So, na-miss nyo ba ako mag-explain? So, alam nyo naman recently na nahaka ang ating Facebook page na Road to 1 Million. Sayang. Pero, inaasikaso na siya ni Meta. Hopefully na maibalik. But anyway, ang topic natin for today's vlog is paano nga ba liliit ang ating mga bilbil sa tiyan, lalo na kapag ikaw ay edad 30 pataas. Oh, so ako yun. Tandaan nyo kasi sa pagpapapayat mga madam and sir, input, output. Pag sobrang dami nating kumain, kailangan marami din tayong gumalaw. But, unfortunately, sa ating may edad na katulad ko, hindi na tayo magalaw. Tulad ng kabataan tayo, malakas tayong kumain, or same pa rin tayong kumain, but unfortunately, yung inyong output or inyong paggalaw ay na-lessen o nabawasan. So, ibig sabihin, hindi na po natin nababurn ang mga calories na ini-intake po natin. I-share ko na lang din sa inyo, alam nyo po ba na kapag nagkakaedad na ang isang tao, ang muscle mass ng isang tao na may edad na ay kumukupos or lumiliit. Anong ibig nating sabihin? Kapag kasi mga madam and sir na sapat o malaki ang ating muscles, yung mga nag-exercise dyan, ay kahit anong kain nila is nababurn nila yung mga calories na kinakain nila. So, ibig kong sabihin, kapag mas malaki o mas malaki ang inyong muscles or malaki ang inyong mga muscle mass, ibig sabihin kahit anong kain nyo, ay kayo ay still payat pa rin. So, ano yung mga tips na pwede natin i-share para lumiit ang ating mga tummy? Number 1, iwasan po natin ang mga may sugar. So, definitely, kung ikaw ay mahilig sa soft drinks, sa chocolates, so, iwasan po ito. Mas mainam kung palitan po natin ito ng tubig. Okay? Tubig, calamansi juice, lemon juice, pero less on sugar or walang sugar, mas maganda. Alam niyo po kasi mga madam and sir, kapag po kayo ay uminom ng soft drinks na 12 ounce, ay para na rin po kayong kumain ng 12 spoons of sugar. So, hindi mo siya mai-intake o makakain yung 12 times or 12 spoons of sugar, no? Na yun lang, no? Pero kapag soft drinks, kayang-kaya, di ba? I-share ko na lang din na hindi po nakakataba ang pag-inom ng malamig na tubig, mga madam and sir. Mas nakakapagpapayat pa po kasi ito kasi parang feeling natin ay nabubusog na tayo. Next, number 2, yung mga mahihilig uminom ng alak, yung mga beer belly natin tinatawag dyan, mga sir, di ba? Yung mga laging umiinom ng beer sa gabi. So, alam nyo po ba, hindi lamang po ito nakakataba, nakakasira din po ito ng inyong atay. At minsan nga po mga madam and sir, akala nyo po ba ay taba pa ang nalaki sa inyong tiyan? Pues, posible po itong tubig na o yung tinatawag nating ascites. Lumiliit din po ang mga muscle mass ninyo sa tiyan at tubig na po ang pumapalit ito dahil lamang din po sa pag-inom ng alak. Next, hindi mawawala yung mga trans fats. Yung, syempre, mga madam and sir, yung mga mahilig sa donut, may mahilig sa crackers, sa cakes, yung mga processed foods, may mga trans fats ito mga madam and sir. At ayon po sa pag-aaral, yung mga pagkain nito ay posibleng nakakamaga ng puso ng isang tao. Next, kulang po sa exercise. Aminin natin, isa na rin ako doon. Anyway, yung mga mahihilig kumain, pero bihirang-bihira naman din po tayo mag-exercise dahil sa kabisihan ng buhay, stress na mga tayo. Yes, of course, naiintindihan ko mga madam and sir, pero kailangan po natin gumalaw-galaw, kailangan po nating pagpawisan, mag-burn ng ating calories para po tayo ay maganda ang ating katawan. Next, alam niyo po ba na kapag ang mga kababaihan ay nasa perimenopausal o nagme-menopause na, ay posible din pong tumaba. Bakit po? Bumababa po ang kanilang estrogen. Definitely po, yung fats o yung taba nila ay mapupunta na saan? Sa puson, sa puwet, sa hips. And last but not the least, madam and sir, kapag ikaw ay stress. Opo, sino nga bang hindi stress? So, kapag ikaw ay stress, tataas ang iyong cortisol. Kapag tumaas ang inyong cortisol, syempre, maghahanap ka po ng pagkain dahil magugutom ka. Kasi ang katawan mo ay babagsak. So, kailangan niya ng energy, kailangan mong kumain. Hindi pwedeng hindi ka kumain. Babagsak ang inyong katawan. So, kapag ikaw ay kumain naman, definitely, anong mangyayari? Mag-i-increase ang weight, tataas ang inyong timbang, ano pa, lalaki ang inyong tiyan. Hopefully po na nakatulong ang ating mga some tips para mabawasan po ang inyong belly fats. Maraming salamat po. God bless!